ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang buhay ay parang dagat. Minsan kalmado at minsan marahas. Ngunit ang bawat alon nito ay may daladalang aral na magbibigay lakas at pag-asa sa bawat pagsubok na ating tatahakin. Ikaw, kabarangay, matatawag mo bang kalmado ang buhay mo ngayon? Dear Papa Dudut, ang pagkakaroon ng tapat, mabait at maaasahang kaibigan ay isang biyayang walang kapantay. Sila ang kasama natin sa bawat ngiti at luha, sa bawat pag-asa at tagumpay. At mapalad ako na nagkaroon ako ng kaibigang nagbigay sa akin ng hindi malilimutang karanasan sa buhay na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin hanggang sa aking pagtanda. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Makoy, 29 at isang factory worker. Simula pagkabata ay sa tabing dagat na ako nakatira, Papa Dudut. Kaya naman ang dagat na rin mismo ang humubog sa aking pagkatao. 10 taong gulang pa lamang ako noon at sumasama na ako sa aking ama para pumalaot at manghuli ng isda. Mahirap po ang buhay namin noon. 6 kaming magkakapatid at ako ang panganay na inaasahang tumayong pangalawang magulang sa mga nakababata kong kapatid. At tanging pangingisda ang ikinabubuhay namin. Paminsan-minsan ay naglalabada ang nanay ko pero isang beses lamang ito sa isang linggo tuwing may nangangailangan ng serbisyo niya. Papa Dudut, maagang nawala sa akin ang kabataan ko dahil bukod sa pag-aaral, naubos din ang oras ko noon sa pagtatrabaho. Mas lumala pa nga ang estado ng buhay namin noong nagkaroon ng hindi magandang pangyayari sa pamilya namin na mas sumubok sa tatag ko bilang panganay na anak. Nay, para saan yung mga damit na yan? Bakit kayo nag-iimpake ng damit? Wala bang nasabi sa'yo si Maring? Sinabihan ko siya na ibalita sa'yo yung nangyari sa tatay mo ah. Wala po eh. Hindi kami nakita sa palengke kanina. Ano po bang nangyari kay tatay? Itinakbo siya kanina sa ospital. Na-stroke habang naglilinis ng bangka. Ano po? Oo, itinakbo naman siya agad sa ospital ng mga kasama niya. Ay, mabuti nga may tricycle yung isang kasamahan niya kanina eh. Kumusta na po siya? Ano pong lagay niya? Nasaan po siya ngayon? Ayun, nasa ospital pa rin siya. Naku, sa awa ng Diyos, maayos na yung lagay niya. Kaya nga ako sumaglit rito para kumuha ng gamit eh. Doon na muna kami magpapalipas ng gabi. Bakit daw po? Akala ko ba okay na siya? Inaantay pa yung resulta ng mga test niya para malaman kung nagkaroon ba siya ng komplikasyon. Sige na. Mauna na ako at baka gising ng tatay mo. Wala kasi siyang kasama doon ngayon. Sandali lang po, sasamahan ko na po kayo. Wag na anak. Walang kasama yung mga kapatid mo. Ikaw na munang bahala rito sa bahay, ha? Pumunta ka na lang sa ospital mamayang tanghali para baunan ako. Sige po, susunod po ako sa inyo mamaya. Nay? Bakit po kayo umiiyak? Dumating na yung doktor kanina, anak. May
resulta na yung test na ginawa sa tatay mo. Ano pong sabi? Naapektuhan daw ng stroke yung utak ng tatay mo. Paralisado ngayon yung isang bahagi ng katawan niya. Po, pero may posibilidad pa rin namang gumaling siya, di ba? Madadaan naman daw sa therapy at gamutan. Kaya lang ang problema, anak. Saan tayo huhugot ng gamot ng tatay mo? Eh kung siya lang naman ang kumikita sa pamilya natin. Problema ko nga ngayon kung saan tayo hahanap ng pambayad dito sa ospital eh. Baka pwede po tayong makahingi ng tulong kay Mayor. Wala na tayong ibang aasahan kundi ang humingi talaga ng tulong sa ibang tao. Baka sakaling mapagbigyan tayo. Ay, Diyos ko! Bakit ba kasi nangyari pa sa atin to? Kung kailan magpapasokan na, tsaka pa tayo mamomroblema ng ganito. Titigil na lang po muna ako pansamantala sa pag-aaral para makabawas sa gastusin. Kung gusto niyo po, total, tapos na ako sa high school. Pwede naman na po ako magtrabaho. Sigurado ka ba dyan, anak? Hindi mo ba gustong pumasok sa kolehiyo? Kahit naman po gustuhin ko, wala rin naman po tayo magagawa kasi wala din naman tayong pera para makapag-aral ako sa college eh. Mas mabuti na po to. Ako na lang po muna yung kakayod habang nagpapagaling si tatay. Papa Dudut, dahil sa nangyari sa aking ama ay isang trabaho ang naipasa sa akin na hindi ko pwedeng talikuran. At yon ay ang magpakaama sa mga kapatid ko. Iba't ibang uri ng trabaho ang pinasok ko para lamang makapaglaan ng pera para sa pamilya namin. 2:00 pa lamang ng madaling araw ay bumabangon na ako para sumama sa mga grupo ng mangingisda na pumapalaot ng madaling araw. Pagsapit naman ng 5:00 ay umi-extra ako sa pagbubuhat ng banye-banyerang laman dagat na pinapadala sa iba't ibang palengke sa probinsya namin. Hindi pa doon natatapos ang araw ko dahil diretsyo naman ako sa palengke namin para maghanap ng mga tenderang nais magpalinis ng itinitinda nilang isda. Bago sumapit ang tanghali ay nagtutungo ako sa isang kilalang resort sa amin para naman magtrabaho bilang caretaker. At sa parehong pagkakataon ay lifeguard na rin sa lugar. Umaabot yon hanggang 7:00 ng gabi kapalit ng kakarampot na sahod na mas mababa pa sa minimum wage. Araw-araw, Papa Dudut, ay bugbog na bugbog ang katawan ko sa trabaho pero hindi ko magawang magreklamo dahil kailangan ko itong gawin bilang ako na lamang ang inaasahan ng pamilya ko. Mabuti na lamang at ng mga panahong yon ay meron akong mga kaibigang sumasama sa akin sa mga araw na kailangan ko nang makakasama at makakausap. Sina Neil at Sonia. Sa kanila ako humuhugot ng lakas. Sina ang dahilan kung bakit kahit papaano'y nababawasan ang pagod na katawan ko or pagod na nararamdaman ko sa pang-araw-araw, Papa Dudut. Neil, patambay muna ako rito ha. O Makoy, ikaw pala. Oo naman. Tapos ka na sa trabaho? Oo, kakatapos ko lang. Nakapagod nga eh, may nag-birthday kasi sa resort. Daming pinagawa. Lali lang sa katawan mo ha. Baka mamaya sumunod ka sa tatay mo, mababaldado ka rin dyan. Sira ulo, hindi magandang biro yan boy. Di naman ako nagbibiro. May hangganan din yung katawan mo no. Kapag yan, pinwersa mo, di talaga malabong sa ospital din ang bagsak mo. Naalagaan ko naman na maayos tong katawan ko eh. Huwag na mag-alala. May iba tayo. Kumusta na pala yung nanay mo? May balita ka na ba sa kanya? Wala nga eh. Hanggang ngayon, di pa rin siya nagpaparamdam. Halos 2 linggo na simula nung umalis siya. Ano ba kasing ginawa niya? Ba't siya nagtatago?
Ang sabi sa akin, nang scam daw siya eh. Pero di ako naniniwala dun. Mabait nanay ko, no? Sa sobrang bait niya, madali lang din siyang paikutin ng mga tao sa paligid niya. Kaya malamang, na-scam lang din siya katulad nung iba. Ang kaibahan lang, sa kanya nabaling yung sisi. Naku, kawawa naman yung nanay mo. Hmm. Tsaka, sana magpakita na siya para malinis na yung pangalan niya. Grabe din naman kasi yung mga tao eh. Kahit anong paliwanag noon ni nanay, hinuhusgahan na agad siya. Wala tuloy siyang nagawa kundi magtago na lang. Pero kahit naman sana i-update niya kayo kung kumusta na yung lagay niya, di ba? Yun nga ang kinakabahala ako eh. Uy, nandito na pala kayo. Sakto, bili naman kayo ng tinda ko. Oh. Uy, Sonia, ano yan? Pastillas, masarap to, 5 pesos isa. Mahal naman yan. Labang pre-taste dyan. Pre-taste ka dyan, kakapiranggot na nga tubo ko rito eh. Dami mo talagang racket ah. Parang nung nakaraang linggo lang, inumin yung nilalako mo ah. Ganyan talaga kapag babaero yung ama tapos sugarol naman yung ina. Kailangan kumita para may pangkain. Kung wala akong gagawin, mamamatay na lang akong walang laman ng tiyan. Talagang bagay talaga tayong tatlo sa isa't isa, no? Ba't mo naman nasabi? Eh, pare-pareho tayong minahal sa magulang eh. Ako, maagang naulila sa tatay tapos nawawala yung nanay. Ikaw, Makoy, baldado yung tatay, walang trabaho yung nanay. Ito naman si Sonia, pareho din ang sitwasyon. Eh, hindi naman nila ginusto yung buhay na ganito eh. Siguro, minalas lang din sila sa buhay. Eh, mas lalong hindi rin natin ginusto yung ganito, no? Alam nyo, ang ninega nyo, wala naman tayong mapapala sa pagrereklamo eh. Ano magagawa natin kung pinanganak tayong mahirap, di ba? Kung gusto nyo magbago buhay nyo, magtrabaho kayo. Mahirap na nga tayo, kinakawaan nyo pa yung sarili nyo eh. Talagang magiging masaklap talaga yung buhay nyo kung ganyan. Ano pa dapat gawin para hindi maging masaklap buhay namin? Tularan nyo ako, masaya lang kahit problemado. Fake it till you make it, di ba sabi nila? Sus, mahirap pekein ng kasiyahan lalo na kung mas nangingibabaw ang kalungkutan, no? Asus, bumanat na naman. Kung may kapalit lang sanang pera yung matatalinghagang salita na lumalabas dyan sa bibig mo, matagal ka na sanang mayaman. Sana nga ganun na lang kadali ang buhay eh. E di sana lahat tayo masaya. Alam nyo, imbis na magmukmuk kayong dalawa dyan, tulungan nyo na lang kaya akong ibenta tong mga pastillas ko. Tara na, para naman may ambag kayo sa buhay ko. Pas, uwi na ako. Pagod na talaga ako eh. Bawi na lang ako sa susunod. Ikaw, Neil, sumama na ako. Sige na nga. Basta bigyan mo akong pre-taste mamaya ah. Ito, pakaburaot mo. O siya, mauna na ako ha. Enjoy kayo sa pagbebenta ng pagkamahal-mahal na pastillas ni Sonia. Daan ako sa bahay niyo mamaya, bebentahan ko nanay mo. Sa susunod na, wala kami pera. Simula elementary ay magkakaibigan na talaga kami nila Neil at Sonia Papadudut. Una ko naging kaibigan si Neil dahil magkapitbahay lang kami noon. Wala gaanong kalaro si Neil noong mga bata pa lamang kami. Siya kasi yung tipo ng bata na lalampa-lampa. Mabilis siyang hingalin at lagi siyang nadadapa kapag naglalaro kami ng habulan. Mahina siya pagdating sa mga trabahong nangangailangan ng pisikal na lakas. Pero sa kabila noon ay bumawi naman siya sa pagiging matalino. Consistent honor student siya noon, kaya naman siya ang lagi naming takbuhan pagdating sa mga assignments and projects namin dati. Samantala ay naging kaibigan naman namin si Sonia noong lumipat siya sa lugar namin. Bigla na lamang niyang isinali ang sarili niya sa pagkakaibigan namin ni Neil nang walang dahilan. Kung nasaan kami ay lagi siyang nakabuntot hanggang sa nasanay na lang din kami na lagi namin siyang kasakasama. Hanggang sa pagtanda namin ay nanatiling matatag ang pagkakaibigan na nabuo sa pagitan naming tatlo. Taon pa nga ang lumipas, ilang pagsubok man ang dumaan sa amin, ay lagi namin kasama ang bawat isa. Sabi nga namin hanggat nasa likod namin ang isa't isa ay walang problema ang magpapataob sa amin. Hanggang sa halos sabay-sabay kaming tinambakan ng problema. Papadudot na muntik nang ikasira ng aming pagsasama. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot taong 2014 ay nahuli ko ang sarili kong nanay na may kasamang ibang lalaki. Kinausap ko si nanay tungkol sa nalaman ko at hindi man lang niya ito itinanggi mula sa akin. Ayon sa kanya ay may mga pangangailangan daw siya na hindi na naibibigay ng tatay namin.
Sobrang nawasak ang puso ko noon para kay tatay. Pero dahil ayokong masaktan ng tatay ko ay itinago ko na lamang ang mga nalaman ko. Hanggang sa sumunod na buwan ay tuluyan na kaming iniwanan ni nanay at pinili ang mas maayos na buhay na ipinangako sa kanya ng kalaguyo niya. Sa kabilang banda naman ay tuluyan ng nahuli at nakulong ang nanay ni Neil matapos ang ilang taong pagtatago. Para makapagpiyansa ay kinailangan itong maghanda ng 50,000 para lamang mailabas niya ang nanay niya sa kulungan. Sa parehong taon din, Papa Dudut, ay namatay naman ang tatay ni Sonia, ang taong pinaguhugutan niya ng lakas at saya sa kabila ng mahirap nilang buhay. Sabay-sabay man kaming binagsakan ng suliranin sa buhay. Sa aming tatlo ay si Sonia lang ang nananatiling matatag at puno ng pag-asa. Sa kabila ng pagpanaw ng tatay nito ay sa kanya kami humuhugot ng lakas para harapin ang bukas. Inaasahan na namin yon mula sa kanya. Dahil simula pagkabata ay likas na masiyahin talaga si Sonia. Iiyak lang siya saglit kapag malungkot siya, pero pagkatapos noon ay babalik na ulit siya sa dating niyang pagkatao na makulit at punong-puno ng enerhiya. Kaya naman noong mga panahong yon, si Sonia ang naging sandala naming dalawa ni Neil noong namroblema kami sa mga magulang namin. Bakit mo ba kasi kami gusto makausap? Dito pa sa tabing dagat, daming lamok dito. Siyempre, para kunwari nasa pelikula. Bagay na bagay kaya tong sunset sa pag-uusapan natin. Para memorable. Sus. Dami mong pakulo. Ano ba kasi yung pag-uusapan natin? May solusyon na ako sa problema niyong dalawa. Ito mga nakaraang buwan, wala na kayong ibang reklamo kundi yung mga buhay niyo eh. Nakakasawa ng pakinggan para makasirang plaka. Kaya naisip ko na resolbahin na lang yung mga problemang yan. Ano mo naman gagawin yun? Easy ka lang ah. Ikaw Neil, nag-iipon ka ng pampiyansa para sa nanay mong nakakulong, di ba? Oo. Anong gagawin mo? Papautangin mo ako? Di no, pareho tayong walang pera. Pero hindi, may naisip akong paraan para magkapera ka. Paano naman? Parang ayoko yung nasa isip mo ah. Yung magbebenta ng laman ah. Sino ba nagsabi magbenta ka ng laman? Masyado kang defensive. Naisip mo bang gawin yun? Uy, si Raulo. Kung gagawin yun no. Pero syempre, hindi naman kita ilalagay sa ganong klaseng bagay. Ito yung naisip kong solusyon. Papalapit na yung piyesta natin, di ba? Oo, tapos? May nabalitaan ako. Magpapakarera daw sila ng bangka sa paparating na pista tapos magkakaroon ng pagandahan ng bangka. Malaki raw yung premyo dun kaya naisip ko, sali tayo. Karera ng bangka? Magkano naman daw yung premyo? Di ko pa alam pero unang pista to nung bagong halal na mayor kaya sigurado ako magpapakitang gilas yun. Ano, sali tayo? Pwede naman. May bangka naman si tatay na pwedeng gamitin. Maayos makina nun, kaya pwede ilaban. Sino naman magmamaniobra ng bangka? Hindi malamang tong si Makoy. Marunong ka bang gumamit ng bangka? Hindi. Oh, di ba? Ako, may alam ako sa bangka. Pero alam nyo naman na takot ako sa dagat kasi hindi ako marunong lumangoy. Kaya, no choice, si Makoy. Oo, kaya ko naman. Walang problema sa akin kasi bata pa lang ako, namamangga na ako. Ayun, edi tapos na isang problema. O, sunod naman yung sayo, Makoy. Sige nga, paano mo susolusyonan yung problema ko ngayon? Nahanap ko na kung nasa ng nanay mo. Talaga? Nasaan siya? Nandun, sa kabilang bayan. Teka, paano mo naman nalaman yan? Anong ginagawa mo doon sa kabilang bayan? May mga suki ako doon ng mga binibenta kong pagkain, di ba? Mabalik tayo sa sinasabi ko. Sinundan ko siya kasama yung pinalit niya sa tatay mo. Uy, Sonia. Ay, Yung bunganga mo masyadong pasmado. sorry. De, okay lang. Yung bahay ng lalaki, alam mo ba kung nasan? Oo, sinundan ko sila. Memoryado ko kung saan sila nakatira ngayon. Nabanggit mo na gusto mong makausap nanay mo sa huling pagkakataon, di ba? Ito na yung pagkakataon na yun. Ano, Makoy? Kikitain mo ba siya? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung kaya ko. Oh, bakit naman?
Marami akong gustong sabihin. Marami akong gustong itanong sa kanya. Pero di ko alam kung masasabi ko lahat ng yun sa kanya kapag nagkita na kami. Hindi naman tayo pupunta agad-agad doon. Siyempre, kailangan mo rin paghandaan yun. Alam kong may galit at tampo ka sa nanay mo. Kaya mas magandang kitain mo siya kung kailang maliwanag na yan sa pag-iisip mo. Di bale, sasamahan ka naman namin kung kailangan mo ng suporta eh. Maraming salamat, Sonia. Ay, walang ano man. Paano na lang kaya kung wala ako? Mula sa udyok ni Sonia ay sumali kaming tatlo sa paligsahan at tinutukoy niya. Gamit ang bangka ni tatay ay sinimulan naming mag-isip ng magandang idedesenyo mula doon. Yun na rin ang plano naming isali sa karera dahil sa aming tatlo ay ako lang naman ang marunong mag-operate ng bangka na di motor. Sina Neil at Sonia naman ay natoka sa pagdidesign ng bangka gamit ang talento ni Neil sa pagdodrawing. Sa mga sumunod na linggo bago ang pista sa lugar namin ay sinimulan ng guhitan nila Neil ang bangka ni tatay. Kapag walang masyadong tao sa resort na pinagtatrabahuhan ko ay patakas naman akong nag-iensanyo sa pagdadrive ng bangka para sa karera. Kasabay noon ay patuloy ang paghimok sa akin ni Sonia na kitain ko na ang nanay ko para makausap siya. Pero nang mga panahong yon ay hindi ko pa alam kung ano ang sasabihin ko sa nanay ko kapag nagkita ulit kami. Wala pa akong sapat ng lakas ng loob noon para masabi ko sa kanya ang mga gusto kong sabihin. Kaya pansamantala ko na lamang muna itong sinantabi at itinuong ko na lamang ang atensyon at oras ko sa paligsahan na sasalihan namin. Pero hindi rin naman nagtagal ang paghihintay ni Sonia dahil bago ang patimpalak. Nag-decide ako makipagkita na sa nanay ko, Papa Dudut. Kasama sina Neil at Sonia ay pinuntahan namin si nanay sa kabilang bayan kung saan siya nakatira kasama ang bago niyang kinakasama. Kinakabahan ako Makoy, mag-iisang oras na tayo nagtatago rito Kailan mo haharapin yung nanay mo? Yaman mo nga siya. Huwag mo siya pilitin. Tatanong lang naman. Sandali lang, bumibuelo pa ako Huwag ka magmadali, tol. Lapitan mo pagkaya mo na. Oo, para gabihin tayo. Mas mahal ang pamasahe ng tricycle kapag gabi, ha? Ito na. Pupuntahan ko na. Galingan mo, ha? Talaga, Sonia. Bakit? Excited lang naman ako, Diyan lang kayo tayo niyo ako. Andito lang kami, don't you worry. Nay? Makoy? Anong ginagawa mo rito? Sandali, paano mo nalaman na nandito ako? Hindi na po yun mahalaga. Nagpunta po ako rito para makausap po kayo. Ano yun? May nangyari bang masama? May nangyari ba sa tatay mo? Wala po. Akala ko naman kung may nangyari ng masama. Anong ginagawa mo rito? Bakit mo ako gusto makausap? Hindi na po ba kayo babalik sa bahay? Anak, may bagong buhay na ako rito. Masaya na ako sa kung anong meron ako ngayon. Paano naman po kami? Kami ng mga kapatid ko, si tatay. Malaki ka naman Ikaw nang bahala sa kanila. Daya nyo naman po Tinakasan nyo yung responsibilidad nyo sa amin. Di nyo man lang inisip na kailangan ko rin ng magulang. Kasama mo naman ang tatay mo Pero iba pa rin po yung kumpletong pamilya. Kung sa tingin nyo matanda na ako at kaya ko na po lahat, nagkakamali po kayo. Kailangan ko po ng nanay. Kaya maawa na po kayo. Bumalik na kayo. Pasensya ka na, anak. Pero hindi na mangyayari ang gusto mo. Hindi na ako babalik sa dating buhay natin. Ano, ganun na lang yun? Tatalikuran nyo na lang kami basta-basta? Pasensya ka na talaga. Nangako ako sa mga kapatid ko na ibabalik kita. Miss ka na namin, Nay. Ako rin.
Pero hindi ko na kaya yung buhay na meron tayo dun, anak. Hindi ganong klase ng buhay ang inaasahan ko. Akala ko po ba walang ina makakatiis sa mga anak nila? Pero bakit kayo natitiis nyo kami? Sige, magalit ka na sa akin. Tatanggapin ko yon. Kahit isumpa mo na ako, pero pasensya na talaga, anak. Hindi na ako babalik sa bahay. Sige na, bumalik ka na. Paggabi na marami pa akong gagawin. Mag-ingat ka pa uwi, ha? Maiwan na kita. Oh, Makoy, musta? Sasama daw ba sa'yo pa uwi? Hindi. Wala na nga siyang paki sa amin eh. Baka naman, pwede natin siyang mapakiusapan. Wala na nga. Ayaw na nga niya. Ano pang mahirap intindihin doon? Oh, chill ka lang. Sungit mo naman. Hindi kasalanan nyo kasi to. Pinipilit-pilit nyo pa kasi ako eh. Uy, ikaw may gusto nito, di ba? Sabi mo gusto mo makausap nanay mo, edi tinulungan ka lang namin. Eh dapat di nyo na lang ginawa. Grabe, hindi ka na lang magpasalamat. Sonia, tama na yan. Ay hindi, hindi tama na sa atin siya magagalit dahil lang hindi niya nakuha yung gusto niya. So bakit ano bang gusto mo marinig? Mag-thank you ako sa'yo kasi ayaw na sa amin ng nanay namin. Ang gusto ko lang naman. O ay di thank you. Ano, masaya ka na? Uy, hindi man ganyan pre. Nag-aalala lang naman kami sa'yo eh. Hindi. Palibasa. Hindi nyo alam kung anong nararamdaman ko ngayon. Alam nyo, itigil na lang natin tong kahibangan na to. Yung mga naisip mong solusyon sa mga problema namin, mga walang kwenta. Ang sabi mo? Uy, tumigil na nga kayong dalawa dyan. Muwi na nga lang tayo. Hindi na ako tutuloy dun sa contest na sinasabi nyo. Aaminin ko, Papa Dudut, kaya ko nagawa ang bagay na yon noon ay naiinggit ako kay Neil dahil may nanay pa siyang makakasama. Samantalang ako ay tuluyan na kaming iniwanan ng sarili naming ina. Medyo makasarili ako sa part na yon, lalo na't bangka ni tatay ang gagamitin sana namin para sa kompetisyon, pero bata pa ako noon at ang mga desisyon pa na ginagawa ko dati sa buhay ay nadadala pa ng mga emosyon ko. Pinanindigan ko ang mga sinabi ko kina Neil at Sonia na hindi na ako tutuloy kahit na makailang beses nila akong kinausap. Buo na ang desisyon ko noon na nagsimula lang dahil sa inggit at galit sa sarili kong nanay. Kahit wala ako ay nagpatuloy pa rin sina Neil at Sonia sa plano nila. Nakahiram sila ng isang lumang bangka sa isa sa mga kapitbahay namin. Yun ang pinaayos nila at sinimulang disenyuhan. Dahil hindi naman marunong gumamit ng bangka si Neil, si Sonia na ang nag-volunteer na sumali sa karera kahit na hindi siya marunong lumangoy at takot siya sa dagat. Araw-araw tuwing nasa resort ako at nagtatrabaho ay nakikita ko kung gaano kasigasig ang dalawa sa pag-iinsayo. Gusto ko mang bumalik sana at tulungan sila, pero noong mga panahong yon, masyado pa akong nilalamon ng galit dahil sa sitwasyon ko, kaya hinayaan ko na lamang sila at nagpakapagod na lamang ako sa pagtatrabaho para sa sarili ko. Pero Papa Dudut, isang linggo bago ang kompetisyon ay isang masamang balita ang gumimbal sa lugar namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nasa palengke ako noon at abala sa paglilinis ng isda noong narinig ko ang usapan ng mga tendera sa paligid ko. Naaawa daw sila dahil kamamatay lang ni Mang Nestor ay sumunod ding namatay ang dalaga niyang anak. Pagkarinig ko sa pangalang yon ay biglang kumabog ang dibdib ko dahil Nestor ang pangalan ng tatay ni Sonia. Agad kong tinext si Neil para makibalita sa kanya, ngunit hindi siya nag-reply sa mga text ko. Minadali ko na lamang ang trabaho ko sa palengke at saka ako agad na nagtungo sa bahay nila Sonia. Mas lalo kong kinabahan noong nadatnang ko ang mga taga-barangay sa tapat ng bahay nila Sonia na abala sa pagkakabit ng tolda. Dalawa ang anak na babae ni Mang Nestor, si Sonia at ang nakababata nitong kapatid. Hindi naman sa mas gusto kong mawala ang kapatid nito, pero habang papalapit ako sa bahay nila Sonia ay tahimik akong nananalangin na sana hindi si Sonia ang tinutukoy nilang dalaga ni Mang Nestor na namatay.
Bago pa man ako makarating sa gate nila Sonia ay nanlumo ako nang nakita ko si Neil na nakatayo sa tabi ng pader at puno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ko pa man nakukumpirma ay alam ko na ng mga oras na yon na si Sonia nga ang tinutukoy nilang namatay, Papa Dudut. Neil? Sino yung namatay? Huwag mo sabihin, Wala na si Sonia, tol. Sonia. Si Sonia? Anong... Bakit? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Nag-iensayo siya para sa karera ng bangka eh. Sinabi ko naman sa kanya na wag nang tumuloy. Kasi malakas yung alon ngayon eh. Pero di siya nakinig. Ba't mo kasi siya hinayaan? Kilala mo si Sonia, tol. Kailan ba natin siya napigilan sa mga gusto niyang gawin? Lahat ng gusto niya, ginagawa niya kahit ano pa sabihin natin, di ba? Tikas kasi ng ulo niya eh. Di na nga marunong lumangoy, nagpumilit pa. Kasalanan ko to eh. Dapat di na lang namin tinuloy yung laban. Kung hindi siya nagpumilit na sumali, di sana buhay pa rin siya hanggang ngayon. Di, wala kang kasalanan. Gusto ko lang naman niyang matulungan eh. Kung maghahanap kayo ng masisisi, ako dapat yun. Kasi ako yung may kasalanan ng lahat. Iniwan ko kayo eh. Diba? Dapat ako yun. Ako dapat yung nagpa-practice. Ako dapat yung nasa bangka, hindi siya. Alam mo, may punto ka, pre. Di mangyayari to kung di ka umayaw eh. Pero naiintindihan nga namin. May pinagdadaanan ka, tsaka di namin kontrolado yung mga desisyon mo sa buhay, kaya hindi ka namin pwedeng sisihin sa nangyari. Pero may mga pagkukulang din tayo eh. Totoo din yan. Namatay siya dahil sa kagustuhan niyang makatulong sa atin. Pero nung siya na yung nangailangan, wala tayong nagawa. Sana nga, panaginip na lang to lahat eh. Tol, di ko ma-imagine, tol. Ang hirap paniwalaan na wala na si Sonia. Sobrang bata pa niya para mamatay. Hindi mo talaga masasabi kung ano mangyayari sa buhay natin eh. Teka, nandito na ba siya? Wala, nasa punerarya pa. Gumagawa pa ng paraan yung mga kamag-anak niya para makabili ng damit tsaka kabahong na gagamitin kay Sonia. Gusto ko siyang puntahan. Gusto ko siyang bantayan at samahan habang, alam mo yun, habang di pa siya nauuwi. Yun nga rin sana plano ko eh. Doon ako papunta ngayon. Tara, gusto ko magpaalam sa kanya sa huling pagkakataon. Papadudod sa mga sumunod na araw ay magkasama naming binantayan ni Neil ang kaibigan namin hanggang sa nailibing ito sa kanyang huling hantungan. Masakit para sa amin na hindi masisilayan pa ni Sonia ang kinabukasan. Napakarami niyang pangarap sa buhay kaya nakakalungkot na maaga siyang binawi ng Panginoon gayong isa siya sa mga tao na may napakabuting puso. Marami siyang napapasayang tao at marami siyang natutulungan ng walang kapalit. Sa loob-loob ko ay sinisisi ko ang sarili ko dahil kung hindi ko lang sana sila sinukuan noon, hindi sana ako papalitan ni Sonia sa karera.
hindi sana siya mauuwi sa kamatayan. Kaya naman ang tanging pambawi na lamang na naisip ko ay ang ituloy ang mga nasimulan niya. Sa mismong puntod ni Sonia ay pinangako ko na tutuparin ko ang mga bagay na gusto niyang mangyari. Tutulungan ko si Neil na mabuo ang iniipon niyang pampiyansa sa kanyang nanay. Susubukan ko ring sundin ang naging payo niya sa akin noon na tatanggapin ang mga bagay na hindi ko kontrolado. At turuan ang puso kong magpatawad sa mga taong nakagawa ng mali sa buhay ko. Ilang araw bago magsimula ang fiesta sa lugar namin ay hinimo ko si Neil na ipagpatuloy ang pagsali sa paligsahan. Para na rin kay Sonia, Papa Dudut. Pasensya ka na, Nila. Di natin nakuha yung grand prize. Ayos lang yun. Kahit papano, nanalo tayo ng second place sa pagandahan ng disenyo ng bangka. Wala na dito si Sonia pero hanggang ngayon, natutulungan niya pa rin tayo. Hindi dahil sa disenyo niya, di tayo mananalo eh. Kaya nga eh. Pero, paano na yan? Hindi pa rin yun sapat. Para sana sa pampiyansa ng nanay mo. Sus, kapag-iipunan naman yun eh. Huwag mo nang intindihin yun. Alam mo kung ano magandang gawin? Ano? Hati tayo sa premyo. Kailangan mo rin ng pera, di ba? Ako, hindi ako tatanggi dyan. Kailangan ko rin talaga ng pera eh. Kaya nga naisip ko, paghatian na lang natin. Sige, salamat. Alam mo, nandito lang si Sonia. Sigurado ako, puro reklamo aabutin nating dalawa mula dun. Nako, yung pa. Hindi tumatanggap ng pagkatalo yun. Baka awayin pa nga nun yung judge kasi hindi pinanalo yung design niya. Alam mo, nakakamiss talaga yung babaeng yun. Kung makakausap mo si Sonia ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ngayon, marami. Gusto kong magpasalamat sa kanya kasi lagi niya akong pinaprangka sa mga bagay-bagay. Lagi niya akong pinapaalalahanan na may dulot na pag-asa yung bawat araw. Gusto ko siyang pasalamatan sa mga araw na tulad nito. Tuwing malungkot tayo, dismayado, lagi siyang nandyan para pagaanin yung loob natin eh. Ako, gusto ko humingi ng tawad sa kanya. Bakit naman? Hindi kasi pakiramdam ko, nadismay ako siya eh. Ewan ko ba, parang sinira ko yung pagkakaibigan natin dahil lang sa nagpadala ako sa nangyari sa problema sa pamilya namin. Wala naman nasirang pagkakaibigan. Alam mo, katunayan nga si Sonia pa nagpaintindi sa akin ng pinagdadaanan mo eh. Alam niya kung paano mabuhay sa isang sirang pamilya. Kasi dati di ba naghiwalay yung mga magulang niya. Sa aming dalawa, siya mas nakakaintindi sa'yo nun. Hindi, pero pasensya pa rin ha kasi naging makasarili ako eh. Sus, huwag mo na alalahanin yung pre. Tapos na yun eh. Saka isa pa, bumawi ka naman na. Natalo nga lang. Oo nga eh. Totoo nga yung sinabi mo. Magandang tumambay dito sa laot. Nakakagaan ng loob. Diba? Lalo na kapag tahimik yung dagat. Dito rin takbuhan ko kapag gusto kong takasan yung mga problema ko eh. Masarap humiga sa bangka habang hinihili ka ng alon. Tapos pinagmamasdan mo yung kalangitan. Salamat Makoy. Lion. Di, salamat kasi naging kaibigan kita. Kayo ni Sonia, salamat na dumating kayong dalawa sa buhay ko. Ako rin. Pinagpapasalamat ko rin ang bagay na yan. Papa Dudut, wala na akong masyadong rekoleksyon pa sa mga sumunod na nangyari pagkatapos ng nangyaring paligsahan. Basta ang nanatili sa utak ko noon ay yung kinuha si Neil ng kanyang tiyahin papunta sa Maynila. Simula noon ay nawala na kami ng koneksyong dalawa. Hanggang ngayon ay wala na po akong balita kay Neil kung kumusta na ang buhay niya. Pero umaasa ako na sana'y nasa maayos na siyang kalagayan at naabot na niya ang mga pangarap niya.
Sa kabilang banda naman ay malayo na po sa dagat ang buhay ko ngayon. Noong namatay ang tatay ko ay nagkanya-kanya na kaming magkakapatid. Nakahanap ako ng trabaho sa isang factory dito sa Maynila. Dito na rin po ako nakakilala ng babaeng napangasawa ko. Sa ngayon ay meron na po kaming 2 anak at hindi man sagana sa pera pero masasabi kong meron naman kaming maayos at matiwasay na pamumuhay kung saan ay hindi na triple ang pagod para lamang makaraos sa pang-araw-araw. Paminsan-minsan ay nagbabalik tanaw po ako sa mga karanasang pinagdaanan ko noong kabataan ko. At kasama na doon ang mga kaibigan kong sina Sonia at si Neil. Hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin ang mga aral na natutunan ko mula sa kanila. Na kapag malakas ang alon, yon ang panahong sinusubok tayo ng problema. Maaring mabigat, nakakatakot at minsan ay tila tinatapon tayo ng tadhana kung saan-saan. Pero katulad po ng alon, laging humuhupa rin ang unos. Sa huli ang mahalaga ay matutunan nating sumabay sa pag-agos. Hindi natin kayang pigilan ang mga alon pero kaya nating matutong lumangoy, magtiwala sa sarili at manatiling nakatindig sa gitna ng hampas ng buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa storya ng aking buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Makoy. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag mahal mo raw ang isang tao, ilang ulit kang magpapatawad. Kapag mahal mo raw ang isang tao ay uunahin mo lagi ang umunawa. Ikaw kabarangay, ilang beses ka bang magpapatawad at uunawa? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa Barangay LS. Ako nga pala si Harold, 31 years old at gusto ko lang magsumbong sa inyo sa nangyari sa relasyon ko. May nakarelasyon ako na mas matanda sa akin ng 5 taon, siya si Leia. Matagal ko ng crush si Leia bago ko pa siya ligawan. Naging magkakilala kami dahil sa dating pinagtatrabahuhan namin. Gusto ko na siyang ligawan, unang beses ko pa lamang siyang nakilala. Ang saya kasi niyang kasama, maganda rin siya at kalog talaga. Sa tuwing kasama ko siya ay pakiramdam ko ay safe ako. Kakaiba siya sa lahat ng mga babaeng natipuhan ko noon, Papa Dudut. At kahit sabihing merong mas maganda sa kanya pero iba ang hatak niya. Marami nga ring nagkagusto sa kanya sa dating pinagtatrabahuhan namin. Hindi siya nababakante, yon ang problema ko. Kaya hindi ako makasingit na maligawan siya. Hindi siya nawawala ng karelasyon. Oras na malaman ng mga lalaking kakilala niya na single na siya ay biglang hahaba ang pila. Madalas ako ang huling nakakaalam na single siya kahit kami pa yung mas close sa isa't isa. Kaya madalas ako yung napag-iiwanan. Saka natatakot din akong ligawan siya dahil baka i-reject niya ako. Lalo't 5 taon ang tanda niya sa akin. Gayunpaman kapag tadhana na ang gumawa ng paraan para mapansin ka ng taong gusto mo, wala na silang laban kahit sino pa ang iharap mo. Sa wakas, nung natapos na ang relasyon niya, ako naman ang unang nakaalam na single siya. Niligawan ko siya at pinagbigyan niya ako. Maswerte pa nga dahil inaya niya akong mag-live-in dahil wala na rin siyang kasama sa apartment niya. Pumayag ako, Papa Dudut. Pagkakataon ko na yon para ipakita sa kanya na ako ang karapat-dapat para sa kanya.
Bakit, Leia? Ano yun? Kanina pa kita hinahanap. Ilang beses kitang tinatawagan sa messenger mo, hindi ka sumasagot. Nasa kwarto natin yung cellphone ko. Iniwan ko ron kasi binababad ko yung mga damit mo para mabilis ko na lang malaban mamaya pagkatapos kong mamalengke. Dapat kasi kahapon mo pa binabad yung damit ko eh. Ayan! Nagmamadali ka na naman sa mga gawaing bahay ngayon. Sorry na po. Kahapon kasi nilinisan ko yung kwarto natin. Isa pa yan. Dapat nung isang araw ka pa naglinis ng kwarto natin. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi ko na gusto yung amoy ng kwarto. Pero hindi ka nakikinig. Sorry talaga. Pero ngayon malinis na. Nag-spray pa ako ng Fabcon sa kama natin para mabango. Sintu-sintu ka ba? Bakit ka nag-spray ng Fabcon sa kama? Paano kung mangati ako? Hindi na mauulit. Sinubukan ko lang naman. Gusto ko kasi yung amoy ng Fabcon. Parang laging galing laundry shop. Mabango. Hindi mo na naman ginagamit ang utak mo. Ginagamit lang ang Fabcon sa huling banlaw at hindi sa mga tuyong tela. Hindi na nga mauulit. Buti sinabi mo yan. Hindi ko rin naman alam. Palitan mo yung bedsheet at yung punda natin. Ha? Ngayon na! Lahat ng inisprayan mo ng Fabcon. Ayoko magpantal-pantal dahil sa katangahan mo. Masusunod, ma'am. Ma'am? Nangiinsulto ka ba? Uy, hindi ah. Ganyan lang ang tawag sa mga misis na mga under the saya na mister. Eh di nangiinsulto ka nga. Feeling mo inaabuso kita? Ha? Ganun ba yon? Wala akong sinabing ganun. Biro lang naman yun. Sige, hindi na mauulit. Dami mo talagang kapalpakan! Inaayos ko naman po. Kahapon sabi ko wag mo lagyan ng okra yung pinakbit na pinaluto ko. Pero nilagyan mo pa rin. Alam mo namang ayoko ng okra. Hiniwalay ko naman yung okra bago ko hinain sa'yo. Gusto ko lang kasi ng okra sa pinakbit. Ako lang din naman ang kumain nun. Maski na! Inutos ko sa'yo na wag lagyan kasi ayoko ng okra. Hindi ka pa rin nakinig. Oh, tinanggal mo nga yung okra bago ihain sa akin. Pero nai-imagine ko pa rin na may okra yon. Hindi nakakatuwa. Nakakawalang ganang kumain. Sa susunod, makikinig na talaga ako sa'yo. Huling beses na yun, nalalagyan ko ng okra yung pinakbit. Huwag ka rin magkakamaling bumili ng okra at itambak sa kusina, ha? Iyahampas ko talaga yun sa mukha mo. Yes, boss! Boss! Joke lang po yun. Di ba sinabi ko wag mo akong bibiruin? Akala mo inaabuso kita? Okay, hindi na. Sorry. Hindi ka marunong makinig! Walang pumapasok sa utak mo! Aray, huwag ka namang manuntok. Sakit tuloy ng braso ko. Ikaw talaga, iba ka kung maglambing. Tumatawa ka pa? Nakuha mo pang magbiro? Akala mo nakikipagbiroan ako sa'yo? Ha? Aray, teka, tama na. Hindi na ako makakapaglaban ng damit mo kung mamamaga tong braso ko sa kakasuntok mo. Baka putulin ko pa yung braso mo sa pangbubuisit mo. Aray, tama na, Leia. Tama na. Lagi mo na lang akong Please, tama ginagalit. na. Masakit na eh. Aray, Leia. Tapusin mo yung labada! Nakailang suntok si Leia sa akin sa braso at sikmura bago siya tumigil. Kung hindi siya napagod at kung hindi nanakit ang kanyang kamao, baka hindi niya ako tinigilan hanggat hindi niya ako nakikitang nagva-violet na ang aking balat. Nabigla ako doon, iyon ang unang beses na sinaktan niya ako. Tinaan ko na lamang sa biro pero nabigla talaga ako, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay nagmadali na siyang lumabas ng bahay. Hindi nagpaalam kung saan siya pupunta. Galit pa rin siya. Siguro ay para magpakalma. Hindi ako kaagad nakabalik sa pag-aasikaso ng labahin ni Leia. Masakit pa rin kasi noon ang braso ko. Pinahiran ko na ng liniment para mawala kahit papaano ang pananakit pero hindi yon umepekto. Napansin kong nagpapasana ang braso ko. Hindi ko natuloy natapos pa ang mga gawaing bahay. Palaisipan pa rin sa akin kung bakit ganon ang inastan ni Leia sa akin. Yun ang unang beses na nakita ko siya na parang naging dragon. Nung magkaibigan pa lamang kasi kami ay napaka-sweet niya at masiyahin. Kaya nga ako nahulog sa kanya. Aaminin kong natakot ako sa ginawa niya, Papa Dudut, kasi parang ibang tao ang nakita ko noon habang sinusuntok niya ako ng paulit-ulit sa braso at sikmura. Gabi na noong pinagpatuloy ko ang labahan. Nabawasan na ang sakit sa braso ko kahit papaano. Pinagpaliban ko muna
ang pamamalengke dahil hindi ko kayang magbuhat ng mabibigat. Saktong natapos ko ang mga labahan nang dumating si Leia. May hawak siyang yema. Nilapitan niya ako habang inaayos ang ginamit ko sa paglalaba. Tahimik lamang ako noon at pinakikiramdaman siya. Nung kinalabit niya ako ay napatingin ako sa kanya, Papa Dudut. Maamo na muli ang mukha niya. Parang bumalik na ang Leia na una kong nakilala. Kumain ka na ba? Hindi pa. Ikaw, Hindi pa rin. saan ka ba nagpunta kanina? Diyan lang sa tabi-tabi. Nagpawala ng galit. Sorry kung ginalit kita. Sorry din kung nasaktan kita. Pwede bang magbiro? Bakit? Gusto mo bang kumain ng pinakbet bukas? Ha? Kasi kulay talong na tong braso ko. Isaog na lang natin. Paborito mo ang talong, di ba? Huwag ka na magbiro ng ganyan. Nakonsensya na nga ako sa ginawa kong pananakit sa'yo eh. Ayos lang yun. At least ngayon, maamo ka na ulit. Saka nagsorry ka. Bihira kaya sa babayang nagsusorry. Ang swerte ko naman. Sorry talaga ah. Nadala lang siguro ako ng emosyon ko. Tapos parating na rin ang dalaw ko kaya ayun. Okay lang yun. Hindi naman na masyadong masakit ang braso ko. Binabaran ko kanina ng yelo. Yun nga lang, hindi ako nakapamalengke kanina. Ayos lang ba? Ako na lang ang mamamalengke bukas. Mag-relax ka na lang dito. Sure ka? Pwede naman kitang samahan bukas. Hindi na. May kasalanan ako ngayon sa'yo kaya babawi na lang ako bukas. Ako nang bahala sa pamamalengke. Ako na rin ang magluluto. I-check mo ha. Baka aksidente kang makabili ng okra sa palengke. Naku, ayaw na kitang makitang magalit. Joke lang yun. Huwag ka magalit. Natroma ka na ata sa akin. Ni hindi mo na magawa magbiro. Kasi naman, kakatapos lang nung pananakit mo sa akin kanina. Pero bukas, okay na ako. Hindi na mauulit yung pananakit ko sa'yo, promise. Last na yun. Natuto na ako. Alam ko naman na nabigla ka lang talaga. Marami rin naman kasi akong kapalpakan na ginawa eh. Kaya gets kita. Kahit na. Mali pa rin ang manakit. Nakuha ko kasi ito sa mga magulang ko eh. Hindi ko alam yan ah. Ano ba nangyari dati? Laging nagbubugbugan sina mama at papa noon. Nakikita namin magkakapatid yun. Tapos kapag mainit ang ulo ni mama kay papa, sa amin niya binubunton. Binubugbog kayo ng nanay niyo? Oo. Kaya nga tinakas kami ng lola ko sa kanya para iuwi sa probinsya. Nadyaryo pa nga kami dati. Kaya naman pala, ang hirap ng pinagdaanan mo. Kaya siguro yung mga karelasyon ko dati, nanawa sa kakabugbog ko sa kanila. Kaya nila ako iniwan. Teka, binugbog mo rin mga ex mo? Kasi galit ako sa kanila. Kahit sa mga konting pagkakamali nila, nawawalan ako ng pasensya. Ang bilis uminit ng ulo ko. Ang bilis lang manakit ng kamay ko. Hindi ko rin alam yan. Pero sana, huli na tong pangbubugbog na ginawa mo sa akin ha. Kasi hindi to tama. Alam ko. Kaya nga nagsusorry ako ngayon. Aware na ako sa pagkakamali ko sa mga dating karelasyon ko. Hindi ko na yun uulitin sa'yo. Maswerte ako kung ganun nga. At maswerte ka dahil may peace offering ako sa'yo ngayon. Anong peace offering naman yan? Yema! Paborito ko to. Ito kasi madalas ang binibigay ni mama sa amin pag nagsusorry siya. Pagkatapos niya kaming bugbugin. Nilagay ni Leia ang yema sa palad ko at saka ako niyakap. Doon ay sinabayan niya ng iyak habang nagsusorry. Kahit ako ay nanghina sa iyak niya, Papa Dudut. Nakaramdam ako ng awa sa kanya at hindi ko ma-imagine kung gaano kasakit ang pinagdaanan niya sa kamay ng mga magulang niya, lalo na sa kanyang ina. Hindi dapat sinasaktan ng bata. Mabilis ko lang napatawad si Leia at pagkatapos noon ay nanumbalik na muli ang masaya naming relasyon. Umorder na lamang siya ng dinner namin at sabay namin yung kinain
habang nanonood ng TV. Hindi ko pa rin kinakain ang yemang binigay niya at gusto ko lang kasing merong paalala na kailangan kong protektahan si Leia mula sa trauma niya. Pero pinilit niya akong kainin yon sa palambing na paraan at kinain ko naman. Nakita kong masaya siya nung ginawa ko yon at hinalikan ko siya. Naging okay na talaga ang lahat. Kabaliktaran sa nakalakhang pamilya ni Leia ay masaya at mapagmahalang pamilyang nakagisnan ko, Papa Dudut. Wala akong naging problema sa pagpapalaki at pag-aaruga sa akin ng mga magulang ko. Sa mga magulang ko rin natutunan kung paano ang tamang pagmamahal. Bata pa lamang ako, ang expressive na nila sa mga nararamdaman nila para sa isa't isa. Lagi naming nakikitang magkakapatid na magkayakap at nagsasabihan ng I love you sa isa't isang mga magulang ko. Pinakita nila yon sa amin para malaman namin sa murang edad na dapat ay ganon ang trato kapag nakahanap ka ng taong mamahalin. Nakita ko rin sa mga magulang ko kung paano nila suportahan ng isa't isa, Papa Dudut, kahit may mga pagkakaiba sila at may mga pagsubok na pinagdaraanan. Kaya yun ang plano kong gayahin sa relasyon namin ni Leia. Ipapakita ko sa kanya kung paano ang tamang pagmamahal para tuluyan na niyang makalimutan ang kanyang masalimuot at nakakatakot na nakaraan noong bata pa lamang siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng mga araw, linggo at buwan ay hindi na naulit pa ang pananakit ni Leia sa akin. Marunong na siyang magpigil, Papa Dudut. Nasiyahan ako roon lalo't binibida niya yon ang pinakamatagal na hindi siya nanakit ng karelasyon. Siyempre proud ako dahil nakatulong ako doon. Lagi ko kasing sinusunod ang mga sinasabi niya para hindi na siya magalit pa. Natuto na akong makinig ng mabuti. Aminado kasi ako noon na minsan o madalas ay hindi ako masyadong nakikinig lalo na kapag marami akong ibang iniisip. Pero dahil nga sa huling engkwentro namin ni Leia, natuto na ako doon, Papa Dudut. Alam kong kailangan ko lamang siyang pakinggan para hindi na maulit yon. Saka lagi ko siyang sinasabihan ng mga magagandang bagay tungkol sa kanya at feeling ko ay nakaapekto yon. Turo kasi ni nanay sa akin, lagi ko raw purihin ang mga babae sa mga magagandang nakikita ko sa kanila. Nakagaganda raw yon ang mood ng babae lalo kung galing mismo sa puso ko. Yon ang tinandaan ko at yon ang ginawa ko. Nakatulong naman. Lagi nang masaya si Leia at parang nagbago ang aura niya. Mabilis nang nalumipas sa mga araw at sumapit na ang unang Pasko na magkasama kaming dalawa, Papa Dudut. Sa apartment lamang kami nag-celebrate ng Pasko para makatipid. Nagluto ako ng lumpia, spaghetti, chicken wings at macaroni salad. Nakalatag na yon sa mesa bago pa sumabit ang Noche Buena. Habang hinihintay na mag-alas 12 ng hating gabi, tinawagan ko ang mga magulang at kapatid ko para batiin sila ng Merry Christmas. Yun ang unang beses na hindi ko sila makakasama sa Pasko at aaminin kong medyo nakakaramdam ako noon ng lungkot. Natagalan nga ang usapan namin sa telepono dahil pinakita pala nila lahat ng handa nila at napakwento pa si nanay tungkol kay tatay. Hindi ko na malaya na hinahanap na pala ako ni Leia, Papa Dudut. Hoy Harold! Kanina pa kita tinatawag ah. Saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi ka makontak. Lumabas kasi ako. Pasensya na kung di ko nasagot mga tawag mo. Tinatawagan ko kasi si nanay. Eh bakit hindi na lang dito sa loob ng bahay ka tumawag? Kanina pa kita hinahanap. Ang bagal kasi ng wifi natin. Ginamit ko na lang yung data ko. Sa labas malakas yung sagap ng internet. Kaya doon ko tinawagan si nanay. Ayun nga eh. Ipapaayos ko sana sa'yo tong wifi natin kasi hindi ako makakonect.
Paano ako makakapag-post nito sa Facebook? May problema ata talaga sa internet ngayon. Nag-message na ako pero sabi, may inaayos daw. Kaya baka mamayang madaling araw pa matatapos yung service maintenance nila. Nakakabanas naman Kung kailan naman Pasko. Makikonek ka na lang sa data ko. Marami pa naman to. Hayaan mo na. Sure ka? Sabihin mo lang sa akin kapag kailangan mo na. Sino na naman ba yung tumatawag sa'yo sa messenger? Si ate. Teka, sagutin ko lang. Subukan mong lumabas ulit, tatamaan ka sa akin. Ha? Ilang oras mo nang kausap ang pamilya mo? Paano naman ako? Iiwan mo lang ako rito sa loob ng bahay? Saglit lang naman to. Pag Noche Buena na, sa'yo na buo ang atensyon ko. Hindi. Mula sa oras na to, sa akin ang atensyon mo. Unang Pasko natin magkasama tapos babaliwalain mo lang ako. Eh di sana sumama na lang pala ako sa mga kaibigan ko para nag-inuman na lang kami. Sorry na. Unang Pasko rin kasi to na hindi ko kasama ang pamilya ko. Sumasama ang loob mo. Gusto mo doon ka na lang sa kanila. Marami ka pa namang data, di ba? Mag-book ka na ng masasakyan at umuwi ka na lang doon. Iuwi mo na lang din lahat ng handa natin. Tutal wala na akong ganang kumain. Wag namang ganyan. Gusto ko silang makasama. Pero gusto rin kitang kasama. Eh sino bang mas gusto mo makasama sa amin ng pamilya mo? Andito ako ngayon, so malamang ikaw. Eh pero panay naman ang kontak mo sa pamilya mo. Parang nagsisisi ka na magpapasko kang kasama ako. Hindi excited nga ako kasi ito ang unang Pasko natin na magkarelasyon. Huwag ka na magalit. Sige, bukas ko na lang kakausapin si ate. Nakakainis ka kasi. Imbis na mag-focus ka na lang sa akin. Hindi na po. Sa'yo na ang focus ko ngayon. Ano bang gusto mong gawin? Gusto ko, patayin mo yung cellphone mo para hindi na makatawag at makaistorbo sa iyong pamilya mo. O sige po, walang problema. Oh, ayan pinatay ko na. Kakainis ka. Sorry na po. Buo na ang atensyon ko sa'yo ngayon. Hindi na nga ako masaya sa mga niluto mong handa tapos bibusitin mo pa ako sa pagtawag mo sa pamilya mo. Ano bang problema sa niluto ko? Ang alat at ang sagi ng lumpiang Shanghai. Yung spaghetti, mas anemic pa kaysa sa akin. Yung macaroni, in-overcook mo. Ha? Alam ko sakto lang yung pagkakaluto ko. Baka nanginan lang masyado. Hinayaan ko kasi nakabukas yung mga bintana. Puro ka talaga kapalpakan. Paskong Pasko pero umiinit ang ulo ko sa'yo. Wala pa namang 12:00. Mareremedyohan ko pa yan. Teka. Ang laki mong palpak! Palpak ka! Aray, Leia! Awat na! Huwag mo naman akong tadyakan! Aray! Maligayang Pasko sa'yo at sa kapalpakan mo! Tinadyakan sa hita, sinuntok sa muka at sikmura. Yan ang paulit-ulit na ginawa sa akin ni Leia Papadudut. Sinabunutan din niya ako at sinubukang ihampas ang ulo ko sa mesa. Kung saan ay nakalatag ang mga handa namin. Buti na lamang at nakapalag ako. Pero sa ibang mga ginawa niya ay hindi na ako nakalaban pa. Ayoko rin namang lumaban dahil ayoko siyang masaktan. Hinayaan ko na lamang siya dahil alam ko mapapagod din siyang saktan ako, Papadudut. Noong hiningal at nasaktan na ang mga kamay niya ay doon na niya ako tinigilan. Nagkulong siya sa kwarto at doon nagwala na sinabayan pa ng pag-iyak. Napasili pa ang mga kapitbahay namin dahil sa mga narinig. Hiyang-hiya ako pero wala akong ibang magawa. Nakailang beses akong kumatok sa kwarto para pagbuksan niya ako. Pero hindi niya ginawa yon. Lumagpas na ang 12:00 pero ayaw pa rin niyang lumabas. Nasa labas lamang ako ng kwarto at inihintay na pagbuksan niya ako. Hindi ko na alam kung aling parte ng katawan ko ang sumasakit dahil halos nagsabay-sabay na yon. Sinabayan pa ng pagkalam ng sikmura dahil sa gutom. 3:00 na ng madaling araw nang lumabas si Leia sa kwarto at kinumusta ko siya, Papadudut. Niyakap niya ako at nag-sorry. Inaya ko na siyang kumain at tumango lamang siya. Nagutom siya at naparami ang kain niya habang ako ay nakatingin lamang sa kanya at nakakaramdam na ng takot.
Nang mapansin niyang nakatitig ako sa kanya ay may kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang yema. Inabot niya sa akin at tulad ng dati simbolo yon ng pagsusori niya sa akin. Hindi pa man ako okay noon pero ngumiti ako at tinanggap ang yema na inabot niya. Doon na siyang ngumiti at magana na ulit na kumain. Hindi ako halos makakain noon dahil iniinda ko ang sakit ng pangbubugbog niya sa akin. Nagkaroon ng mga pasa at latay sa buong katawan ko. At pagkatapos ng Pasko, pagbalik ko sa trabaho ay napansin ng katrabaho ko at dati kong kaklase sa college na si Julie ang mga bakas ng pananakit ni Leia sa akin. Papa Dudut. Uy, Harold. Ayos ka lang? Oo naman. Merry Christmas pala. Naging merry ba talaga ang Christmas mo? Anong ibig mong sabihin? Ang fresh pa kasi ng mga galos mo. Halatang nung Noche Buena lang naganap yan. Ah, wala to. Natalsikan lang ako ng mantika nung nagpiprito ako ng chicken wings at lumpia. Napalakas yung apoy. Naparami yung mantika. Nakwento ko ba sa'yo dati na binubugbog ako ng ex-husband ko? Ha? Talaga? Wala kang naikikwento tungkol dyan. Kaya alam kong nagsisinungaling ka. Hindi kita hinuhusgahan ha. Kasi dati, takot din akong aminin yung totoo. Sinusubukan ko pa ngang protektahan ng ex-husband ko. Ayos lang naman kasi ako. Yan din ang sinabi ko. Pero alam ko sa loob-loob ko, hindi ako okay. Ano bang gusto mong sabihin ko? Sinasaktan ka ba ni Leia? Hindi to magagawa sa akin ni Leia. Gusto mo talagang isipin ko na mantika ang nanakit sa'yo? Nagkapasa ka dahil natalsikan ka ng mantika? Nahulog lang din ako sa hagdan. Nagmamadali kasi ako sa pagbaba. Ayun, nadulas ako. Ang classic. Yan ang madalas kong ginagamit na dahilan kapag nahuhulihan akong may pasa sa muka. Lagi kong sinasabi na nahulog ako sa hagdan. Kahit sa totoo, wala namang second floor ang bahay namin. Pwedeng magtanong? Ano yun? Paano ka nakatakas sa ex mo? Gusto mo na rin bang takasan at maging ex si Leia? Huwag na lang pala natin pag-usapan. Hindi. Pag-usapan natin. Pinapagaan ko lang ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan mo ko. Ready ka bang magtiwala rin sa akin? Nakakaawa kasi si Leia. Lumaki siya sa toxic na pamilya. Nagbubugbugan ng mga magulang niya. Tapos, binubugbog din siya ng nanay niya. Kawawa naman talaga. Pero hindi sapat na dahilan yun para gawin niya rin sa'yo kung anong naranasan niya sa pamilya niya. Gets mo ba? Mahirap sigurong pigilan lalo kung hindi pa siya okay mula sa trauma niya. At responsibilidad niya ang sarili niya para maghilom sa trauma na yun. Hindi yung ipapasa niya sa'yo kung ano man ang nakasanayan niya noon. Alam ko naman. Akala ko kasi hindi na niya uulitin yung pananakit niya sa akin. So hindi ito ang unang beses na sinaktan ka niya? Pangalawa pa lang naman. Nilalang mo yan? Dapat nga nung unang beses pa lang huminto na siya. Sinubukan naman niya. Ilang buwan din ang pagitan nung una at pangalawang pananakit niya sa akin. Kahit papano, nag-improve naman siya. Proud ka pa talaga ha? Dapat nga hindi na naulit, di ba? Hindi naman kasi ganun kadaling takasan ang nakasanayan mo. Hindi naman talaga dapat takasan. Pero kailangan niyang harapin at kumprontahin ang issue na yan para matapos na at makapagbagong buhay na siya. Hindi ganun kasimple. Malalim yung mga sugat niya. Ganyan na ganyan din ako sa ex ko. Ilang beses ko ring pinagtanggol at pinaniwalaan na magbabago siya pero walang nangyari. Kung hindi pa ako na ICU noon dahil sa pananakit niya, hindi pa ako matatauhan. Harold, hindi na magbabago si Leia. Puro lang sorry ang matatanggap mo sa kanya. Pero hanggang doon na lang yun. Maniwala ka sa akin. Pinagdaanan ko yan. Walang pagbabago sa taong ayaw magbago.
Hindi na ako nagsalita sa huling sinabi ni Julie, Papa Dudut. Alam kong may punto siya. Pinag-isipan ko yung buong araw habang nasa opisina. Wala na ba talagang pag-asa na magbago si Leia? Hahayaan ko na lang ba siyang saktan ako ng paulit-ulit hanggang sa sumuko na lamang ang katawan ko? Hindi ako mapakali. Lagi na lang akong natatakot, pati ang pag-uwi sa apartment namin ay kinakabahan ako. Hindi ako makagalaw ng maayos kapag kasama ko si Leia. Pakiramdam ko anumang oras na may mapansin siyang mali ay aambahan na agad niya ako. Hindi na ako komportable sa piling niya. Pero mahal ko siya. Lalo akong nanghihina sa tuwing iningitian niya ako at nilalambing. Parang nakakalimutan ko bigla lahat ng pananakit niya sa akin, ganong kalakas ang karisma niya na kaya niya akong mabawi sa tuwing nakagagawa siya ng mali. Halos ayoko nang umuwi noon ng apartment, Papa Dudut. Kapag nagme-message siya sa akin ay parang ayoko nang basahin yon. Alam kong nakakahalata na siya sa unti-unting paglayo ko. Hindi lang siya umiimik dahil ayaw niyang mabuksang muli ang topic tungkol sa ginawa niyang pananakit sa akin noong dumaan ang Pasko. Sinubukan naman niyang bumawi at naging mabait siya sa akin at dinoble pa ang lambing at pag-aasikaso niya. Hindi siya nagpakita ng galit sa akin o kahit kaunting inis. Kaya muli na naman akong tumiklop sa kanya, Papa Dudut. Nahuli na naman niya ang kahinaan ko. Kaya lang ang tanong na tumatakbo sa isip ko, hanggang kailan kami magiging masaya bago ang susunod na pananakit niya? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpaalam ako kay Leia na uuwi muna ako sa amin dahil nagkasakit si nanay. Masama ang loob niya pero pumayag siya. Alam kasi niyang may kasalanan pa siya sa akin at hindi siya pwedeng umangal dahil baka lalo lang lumayo ang loob ko sa kanya. Nagtanong lamang siya sa akin kung kailan ako uuwi at sinabi ko sa kanya na hindi ko pa alam. Dagdag ko pa ay basta kapag naging stable na ang pakiramdam ni nanay, uuwi rin ako. Nagtanong siya kung pwede ko raw ba siyang isama na lamang sa bahay ni nanay, pero mabilis akong tumanggi. Na-offend ko siya dahil parang ayoko siyang kasama. Pero hindi naman kasi namin magawang mapag-usapan ang nangyaring pananakit niya sa akin. Kaya hindi ko magawang sabihin sa kanya na parang ko lamang din yon para makahinga sa relasyon namin. Gusto ko lang munang lumayo sa kanya kahit na ilang araw lang. Paglipas ng mga araw ay nag-a-update pa rin ako sa kanya kahit umuwi muna ako sa bahay ni nanay. Para hindi naman siya malungkot at mapraning. Baka hindi rin kasi lalo lang siyang magalit sa akin. Naging pasensyosa naman siya sa akin kahit ang tipid ko na mag-chat sa kanya, Papa Dudut. Nagpapakiramdaman talaga kaming dalawa at makalipas ang isang linggo ay gumaling na si nanay at umuwi na rin ako sa apartment namin ni Leia. Aminado naman akong na-miss ko rin siya kaya naisip kong umuwi na. Sinalubong niya ako ng isang mahigpit na yakap at binusog ako sa halik sa mukha ko. Gumaan kahit papaano ang pakiramdam ko. Nakapagluto na rin siya at pinagsaluhan namin yon. Marami siyang nakwento sa akin na nangyari sa kanya habang wala ako. Mukha siyang masaya. Masaya na rin ako pero hindi pa rin matanggal sa isipan ko na anumang oras ay pwede na naman siyang sumabog at mangbugbog, Papa Dudut. Mabuti umuwi ka na. Para ako mababaliw dito sa bahay mag-isa. Nasanay na ako na lagi kang kasama. Nakakalungkot pala kapag wala ka. Namiss kita. Namiss din naman kita. Kung hindi naman kasi nagkasakit si nanay, hindi na naman ako uuwi ron. Okay na yon. Ang importante, andito ka na. Labas tayo mamaya. Okay lang? Kape tayo ron sa katabi nating coffee shop. Libre ko. Date natin yun ah. Dito na lang tayo sa apartment.
Marami pa naman tayong kape na pwedeng i-brew dito. Saka para ma-relax tayo habang nanonood ng TV. Saka mukhang uulan eh. Okay. Pero siguro nga mas maganda kung… Sige, doon na lang tayo magkape. Maganda nga rin na umulan para bumagay sa kape natin. Sure ka ba? Oo naman, kahit basta ikaw. Nanginginig pa. Gusto ko kasing matry ulit yung Spanish latte nila. Last week ko pa gustong subukan pero gusto ko sana kasama ka pag hihigop ako nun eh. Sige, pahinga lang tayo ng konti. Magpababa lang ng kinain. Naparami yung kain ko sa niluto mong gata. Ang sarap. Okay. Bakit ka malungkot? May nasabi ba ako? Sorry kung ano man yun, hindi ko talaga sinasadya. Huwag kang magagalit please. Gusto ko na kasing magkape para makapag-relax na ako. Sige, tara na. Okay na ako. Teka lang Harold, May ginawa ba ako mali? Ano yun? Basta hindi ko sinasadya. ano ba nangyayari sa'yo? May mali ba sa nangyayari sa akin? Sabihin mo lang, aayusin ko. Huwag kang magagalit please. Ayoko magalit ka. Hindi naman kasi ako galit. Nag-worry lang ako sa'yo. Huwag kang mag-worry para hindi ka na magalit. Ayos lang ako. Ayos lang talaga. Tara na, kape tayo. Mag-usap tayo. Galit ka ba? Bakit palagi mong sinasabi na galit ako? Gusto ko lang malaman para alam ko kung anong gagawin ko. Natatakot ka na ba talaga sa akin? Hindi Ayoko lang na nagagalit ka. Dahil ba to sa nangyari nung Noche Buena? Huwag na nating iwasang pag-usapan yon, Harold. Alam ko namang dumistansya ka na sa akin mula nung binugbog kita nung Noche Buena. Hindi naman ako manhid. Ayos na yun. Hayaan mo na. Last year pa yun. Pero hanggang ngayon bitbit natin yun. Hindi tayo makakapag-move on hanggat hindi natin pinag-uusapang dalawa yun. Ang totoo, natatakot ako sa iyo, Leia. Araw-araw. Lagi akong kinakabahan sa tuwing nakikita kita kasi baka may mapansin kang mali sa akin tapos magagalit ka. Tapos mananakit ka. Hindi ko na kasi kaya yun. Nakakatakot. Hindi pinaranas to sa akin ng magulang ko. Pero bakit kailangan kong danasin yun sa'yo? Mahirap na bang patawarin yung mga maliliit na pagkakamali ko? Kasi sinusubukan ko naman. Kasi mahal kita. Pero minsan, ginagawa ko na lang lahat ng gusto mo kasi natatakot ako sa'yo. Di ba mali yun? Mali na ginagawa mo lang yung isang bagay kasi natatakot ka. Di ba dapat ginagawa mo yun kasi masaya ka? Sa unang pagkakataon ay hinayaan kong umagos ang sakit. Nagsumbong ako kay Leia sa sama ng loob ko sa kanya. Hinayaan kong umiyak ako na hindi ko naman nakasanayang gawin noon. Hindi ko siya matignan sa mga mata at nakaharang din ang mga braso ko sa mukha ko para mailagan ko kung sakali mang mapikon siya sa mga sinasabi ko. Pero hindi ko na pala kailangan ang mga braso ko para depensahan ang sarili ko dahil hindi naman ako sinaktan ni Leia. Pag-angat ko ng tingin sa kanya ay sinabayan niya ako ng iyak. Naramdaman ko ang awa niya para sa akin. Sinubukan niya akong yakapin pero umilag ang katawan ko dahil inaasahan marahil ng katawan ko na sasaktan niya ako. Sinusubukan lamang akong protektahan ang katawan ko. Doon na umiyak ng malakas si Leia. Sinaktan naman niya ang sarili niya. Sinampal niya ang mukha niya. Sinabunutan ang buhok niya at pinigilan ko siya at doon ay bigla siyang nanghina at niyakap ako. Yumakap ako pabalik para maramdaman niyang ligtas siya sa mga braso ko. Nung humupa na ang emosyon namin ay doon na kami nakapag-usap ng kalmado. Sinabi niya sa akin na gusto na niyang magbago at sana'y matulungan ko siya.
Natatakot na rin daw siya sa mga posible pa niyang magawa dala ng trauma niya. Kaya naman minabuti naming dalhin siya sa isang psychiatrist para maipagamot ang kinakaharap niya. May anger issues si Leia at marami pang lumabas na ibang mga mental health issues niya. May mga nireseta na sa kanyang mga gamot na inumin at masipag naman niyang sinunod lahat ng sinabi ng doktor sa kanya. Sinikap talagang ayusin ni Leia ang mga issues niya sa sarili at mga issue niya sa nakaraan niya. Natuwa ako. Lalo't nakita kong hindi na siya palaging galit at hindi na rin nananakit. Naging kampante na akong muli sa kanya, Papa Dudut. Sinuportahan ko siya at mas minahal, lalo para magtuloy-tuloy na ang kanyang pagbabago. Masaya ako sa nangyari sa kanya at hiniling ko na sana'y tuluyan na niyang maiwan ang nakaraan niya, Papa Dudut. Napagod ako sa paglalakad natin kanina. Ginutom ako bigla. Ako rin. Feeling ko kaya nating umubos ng 2 rice cooker. Laman ng rice cooker o mismong rice cooker ang kakainin natin? Isama mo na yung cord ng rice cooker. Kaya ko yun ngatain. Teka, magsasayang na ako. Umupo ka muna. Mamili ka na ng mapapanood natin. Okay lang ba sa'yo na initin ko na lang yung natirang ulam kagabi? Oo, ayos lang. Bago mapanis. Para di masayang. Pakigawa na rin ako ng sausawan ha. Toyo na may maraming kalamansi at dinurog na siling labuyo. Love you! Harold, sa weekend ba okay lang kung pumunta tayo ng Zambales? Gusto ko kasi magdagat. Nako, hindi ako pwede sa weekend. Pupunta kami ni nanay sa Quezon. Gusto raw niyang mamasyal dun sa mga pinsan niya. Ah, ganun ba? Hindi ba pwedeng sa ibang weekend na lang kayo pumunta ng Quezon ng nanay mo? Kasi last weekend kayo rin na magkasama na namasyal sa Pampanga. Baka naman pwedeng itong weekend ako naman ang kasama mo. Ako naman ang ipasyal mo. Negative. Nakahanda na si nanay na pumunta ng Quezon. Nakaimpake na nga rin. Excited na talaga siyang makipag-meet and greet sa mga pinsan niya. Ah, ganon? Bawi na lang ako sa'yo sa susunod ha. Promise, babawi ako. Huwag ka nang bumawi. Magsama na lang kayo ng nanay mo. Alam mo kung ano pa yung magandang bonding nyo? Bumalik ka sa matres niya at magstay ka doon ng 9 months. Leia, teka. May mali ba sa pagsama ko sa nanay ko? Wala! Ayos nga yun Patunayan mo sa akin na isa kang mama's boy. Gusto ko lang namang pagbigyan si nanay. Bihira ko na rin siya kung makasama. Matanda na rin siya. At gusto ko namang makasama siya bago, alam mo na. Bihira makasama? 2 weekend na kayo magkasama. Ano pang bihira ron? Palagi rin naman tayong magkasama, di ba? Andito ako lagi sa apartment kasama mo. Magkatabi lagi tayo matulog. 2 araw lang naman ang nilalaan ko para kay nanay at sa pamilya ko. Sana maging okay sa'yo yun. Hindi okay sa akin. Napapabayaan mo na ako. Alam mo na hindi totoo yan. Leia, makinig ka. Ano pa? Huwag mo akong hawakan! Leia, kumalma ka. Sabi nang huwag mo akong hawakan Leia, sandali. Huwag mo na akong saktahan. Napag-usapan na natin to. Hindi ka naman hanakit, di ba? Pinabayaan mo ako! Galit ako sa'yo! Dapat ka nang masaktan! Aray! Teka, Leia! Humiha ka ng malalim. Hinga lang, Leia. Akala ko ako na laging uunahin mo! Hindi mo manakit. Pero hindi pala! Please! Hindi ka marunong tumupad ng pangako! Sinungaling! Katulad ka rin ng mga magulang ko! Nasasaktan na ako, Leia. Please naman. Huwag kang babangon dyan sa sahig kung ayaw mo makatikim palalo ng sakit! Saktan mo lang ako. Sige. Para mailabas mo na lahat ng galit mo. Talaga? Ano, kaya mo pa? Ha? Gusto mo palang nasasaktan ka Tumigil ka lang kapag ayaw mo na. Hindi kita titigilan! Hindi kita titigilang saktan! Tandaan mo yan!
Tapos na ba? Kasalanan mo to, Harold! Kung bakit kita nasaktan ulit! Sorry! I'm sorry! Hindi ko sinasadya! Teka, kukunin ko yung yema sa ref, ha? Diyan ka lang sa sahig! Huwag ka papangon! Kakain ka ng yema! Sandali! Tumakbo si Leia at iniwan ako para kunin ang yema sa ref. At tulad ng dati, iyon ang paraan niya para mag-sorry sa akin. Habang nasa kusina si Leia ay sinikap kong makatayo. Nilakad ko ng paika-ika ang daan papunta sa pintuan. Lumabas ako ng bahay at tinayaan kong nakabukas ang pintuan at saktong may dumaang taxi at agad ko yung pinara. Nagpahatid ako kina nanay at nabahala ang taxi driver sa akin dahil dumudugo ang ilong at labi ko. Nanlalabo na rin ang paningin ko dahil namumula na ang mga mata ko dahil sa paulit-ulit na pagsuntok ni Leia sa akin. Nagsabi ang taxi driver na ihahatid na lamang niya ako sa ospital pero pinigilan ko siya. Gusto ko na lamang makauwi kina nanay. Habang nasa biyahe ay napaiyak na lamang ako. Hindi dahil sa sakit ng pangbubugbog ni Leia sa akin, kundi dahil sa kasalanan ko mula sa kanya. Nakatakas na ako, Papa Dudut, tulad ng pagtakas ni Julie sa kanyang dating asawa. Totoo pala ang sinabi niya. Hindi na magbabago ang mga katulad ni Leia. Maswerte akong nakayanan ko pang maglakad paalis sa apartment namin ni Leia. Hindi kagaya ni Julie na hindi na nakalakad paalis sa bahay nila ng dating asawa niya at tanging ambulansya na lamang ang nagtakbo sa kanya papunta sa ospital. Pagkarating ko sa bahay, sinalubong ako ni nanay. Panayang iyak niya sa nadatnan sa akin. Hindi siya nagtanong pero niyakap niya ako at sinabing hindi na siya papayag na mangyari ulit sa akin yon. Nakauwi na ako. Nakauwi na ako mula sa mga taong totoong nagmamahal sa akin. Sa ngayon naman, Papa Dudut, ay naghilom na ang mga pasako sa katawan pero patuloy pa rin akong naghihilom mula sa trauma na inabot ko mula kay Leia. Lagi po akong binabangungod sa tuwing napapanaginipan ko kung paano akong saktan ni Leia noon. Aaminin kong nakaapekto ng malala ang ginawa ni Leia sa akin, sa aking pag-iisip at hirap akong makabangon dahil doon hanggang ngayon. Hindi rin nakatulong na patuloy siyang lumalapit sa akin para humingi ng tsansa para magkabalikan kami. Lagi siyang may dalang yema para humingi ng sorry. Hindi ko yon tinanggap. Katulad ng hindi ko pagtanggap sa mga ginawa niya sa akin noon. Aaminin kong hindi ko pa siya napatawad pero aaminin kong may pagmamahal pa rin ako para sa kanya. Isang bagay lang ang alam kong kailangan kong tanggapin at aminin. Hindi na ako babalik sa kanya at hindi ko nahahayaang maulit pa ang dati. Hanggang dito na lamang po ang kwento tungkol sa bahaging ito ng buhay ko at sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng aral kung sakali mang may mga kabarangay na parehas ko ang pinagdadaanan. Isang mahigpit na yakap sa inyong lahat na dumaan sa mapang-abusong relasyon. Hindi kayo nag-iisa. Huwag kayong matakot, mananalo rin tayo at makakawala. Maraming salamat muli sa lahat ng mga bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong kabarangay forever, Harold. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1